Magandang araw po sa ating lahat mga katiknoy. Meron po tayo ngayon gagawin na napakaraming cellphone. Ito po yung mga sirang cellphone mga katiknoy na ang issue po nito ay puro lang po siya mga LCD. Basag po ang LCD niyan. Ito po ay galing po sa aking mga kasamahan na namimili din po sa mga bahay-bahay na mga sirang cellphone at binibili ko rin po sa kanila. So yun mga katiknoy, siyempre pipili lang ako dito ng mga ilang piraso lang po ng mga cellphone na sira ang gagawin ko ngayon, na para lang po dito sa mga nakaready ko po na LCD. So wag na natin patagalin mga katiknoy, tara na po, gawin na po natin. So ayun mga katiknoy, gawin na po natin to, umpisa na po natin to. So siyempre una, tanggalin mo natin ang SIM tray para hindi po siya mabali pagka nagbukas po tayo ng takip ng cellphone. Kailangan lang po sana natin mga katiknoy sa pagbubukas ng cellphone ang mahabang kuko. Kaso ang naging problema ng kuko ko mga katiknoy, hindi na po siya tumutubo. Sa araw-araw na po na ginagawa ko nito mga katiknoy, wala na akong kuko. Kaya ito na po pinagtsatsagaan ko lang kung ano-ano lang po ang sinusungkit ko dito. So i-charge muna natin mga katiknoy kung buo po ang board niya. So okay naman mga katiknoy, kaya tuloy ang backflash po ng battery. Kung magbabaklas naman tayo mga katiknoy ng LCD ng cellphone katulad nito, Realme C11 2021 ito. So kailangan po natin talagang baklasin muna ang battery bago natin matanggal ang LCD. Lalo po sa mga ganito mga katiknoy na Realme C11 2021. Ang flex niya po ay kasama pa po dito sa charging board. Kaya kailangan pa po natin buksan ang charging board niya bago natin matanggal ang LCD. Nabaklas na po natin ang LCD at battery. Kailangan na po natin linisin ang frame ng cellphone. Bago po natin salpakan ng LCD mga katiknoy, kailangan po natin linisin yung mga gilid-gilid na po ng frame ng cellphone na sasalpakan po ng LCD, kasi yan po talaga pag hindi nalinis, umaangat po ang LCD niyan. Kailangan po natin tanggalin ang mga dati pong pandikit na nakadikit na dikit po sa frame niya. Kailangan malinis na malinis po natin yan. Pasensya na pala kayo mga katiknoy sa pananagalog ko, kaya hindi po talaga ako marunong magtagalog. Kay Bisayan dagko mangko oy naunsa mga katiknoy. So ay na mga katiknoy, kailangan po natin talagang linisin, brasan ng mga gilid-gilid ng frame para pag sinalpakan po ng LCD lapat na lapat po siya. At kailangan po natin linisin ang motherboard niya. At saka importante mga katiknoy, malinisan po natin ang camera, kasi yun po talaga importante. Kailangan malinaw ang camera natin ng cellphone para yun po kasi ginagamit natin pang selfie at siyempre sa mga pang video call. So ayun mga katiknoy, okay na po yan. Naka-ready na po ang LCD natin na pang salpak yan. So malinis na po ang middle frame natin yan, kaya lapat na po ang LCD niyan. So ayan po ang LCD natin na para sa unit na C11 2021. So isalpak na po natin ang board, ipipix na po natin mga katiknoy. Pag nagkakabit po tayo ng LCD mga katiknoy, kailangan mo natin ng kunting dandahan lang din po, kasi kunting diin lang po yan ang LCD po yan. Grabe basag ko agad yan pag nadiinan. So kailangan dandahan lang po mga katiknoy, hindi naman po ito pagalingan ang pagkakabit ng LCD. So ayan, okay na. Salpakan na po natin ng speaker niyan. Lagyan na po natin ng tornilyo para ma-fix na po natin. Ito lang talaga mga katiknoy ang masasabi ko, na pag nagkakabit po talaga tayo ng LCD ay dandahan lang po talaga, kasi talaga napakasilang po ng LCD. Kunting din lang po talaga yan, basag na basag po yan, lalo po na po kung nag-iisa lang po ang LCD natin. Naku po talaga, lalo na pagka malayo ang bilihan nyo pa, babalik na naman po kayo. So ayun na talaga mga katiknoy ang pinakatip ko sa inyo, na dandahan lang po pag nagkakabit po tayo ng LCD. Hindi naman tayo dito nagmamagaling. Kung mayroon kayong mga ganitong mga katiknoy, basag ng mga cellphone nyo, kayang-kaya nyo ito gawin. Mayroon na po kayong screwdriver sa mga pandikit, pwede na po nyo ito gawin. Hindi na po nyo kailangan dalhin pa po sa technician. Pwede po kayo bumili mga katiknoy ng mga murang LCD lang sa mga supplier, sa Lazada po.
Dito kasi sa supplier na binibilhan namin mga katiknoy, hindi po talaga pwede bumili dito ang hindi technician. Kasi ang patakaran po nila dito mga tiknoy, kung bibintahan nga naman nila ang hindi technician, hindi po kikita ang mga technician na namimili po sa kanila. So ang priority po talaga nila mga tiknoy, technician lang talaga ang pwede bumili sa kanila. So sa ibang supplier mga tiknoy, marami naman po mga supplier na nagbibinta ng mga LCD o kaya ano pang mga gamit na pang technician mga tiknoy. Sa pagkakabit mga katiknoy ng LCD, kanya-kanya po yan mga diskarte. Kung saan ka komportable, yun po ipagpatuloy po natin. So ako naman mga katiknoy, kung nagkakabit ng LCD, bago ko po didikitan ng LCD yan, siyempre kailangan ko po nakapix na po, natakpan na po siya. Antayin po natin ito mga katiknoy na bumukas ang cellphone niya para matesting po natin kung ang touchscreen niya ay gumagana po siya, kasi mahirap na po pagka nadikitan po natin ang touchscreen hindi pala gumagana. So ayun mga katiknoy, okay naman ang touchscreen niya, suabe po, nagtatas po naman siya. So ayan mga katiknoy, pwede na po natin yan dikitan. Bago po natin ito mga katiknoy i-fix dikitan, siyempre kailangan po muna natin talagang testingin mabuti. I-try po natin ang mga apps kung talagang gumagana po talaga lahat. So ayun, okay naman mga katiknoy, ang apps gumagana naman po lahat, kaya pwede na po natin ito i-fix, pwede na po natin idikit ang LCD sa frame nya. Para sigurado, testingin muna natin ito, katok-katok kung may tunog. Okay naman mga katiknoy, nag-response naman siya. Siyempre, testingin muna natin ang camera. Ayun, napakalinaw talaga mga katiknoy. Yan ang sinasabi ko mga katiknoy. Napaka-importante talaga sa cellphone natin na malinaw ang camera. So ayun na mga katiknoy, na-testing na po natin lahat. Kaya ano pang inaantay natin, wag na po natin to patagalin. Gamitan na po natin to ng pandikit. Dikitan na po natin to. Tingnan nyo mga katiknoy kung paano ako naglalagay ng pandikit sa frame na hindi naman marami, tamang-tama lang talaga, na hindi naman sumubra, para pag sinalpak ang LCD hindi po siya magkalat. Okay na mga katiknoy, nalagyan na po natin ng pandikit ang paikot, kaya pwede na po natin isalpak ang LCD. Tingnan nyo po, lapat na lapat, wala pong problema. Okay na po siya mga katiknoy, nakalapat na po siya, kaya lagyan na po natin ng guma para hindi po siya umangat, kasi malambot pa po yan, bagong dikit lang po yan. Pasensya na po kayo mga katiknoy kung guma ang ginagamit ko dito sa pandikit, kasi ito po yung nakasanayan ko na gamitin. Antay lang tayo mga katiknoy na mga isang oras lang naman, kasi para tumigas ang pandikit bago natin tanggalin ang guma. Kaya siyempre nood muna tayo ng pelikula dito sa aking laptop. Ay grabe naman, ang ganda ng pelikula. Si Idol Robin Padilla, idol ko talaga to. Okay na po ito mga katiknoy, pwede na po natin tanggalin ito ng guma dahil matigas na po ang pandikit nito. At saka itesting na rin po natin ang touchscreen, baka nagbago. Sa wakas natapos na rin. At ito na nga po ang mga finished product, mga nagawa ko po ng mga cellphone. Baka naman sa may mga gusto po dyan, PM nyo lang po ako. So ayun mga katiknoy, hanggang dito na lang po tayo, at masakit na sa bunganga ng kadadaldal. Magkita-kita na lang po tayo ulit sa mga susunod na mga video, at mag-ingat po kayo palagi, and God bless po sa ating lahat.